Ma, anong ginagawa nyo? Alam nyo ba? Mula ito sa Huo Corporation, ang acceptance letter ko. Ang Huo Corporation ay kabilang sa top 500 na kumpanya sa mundo, pero gusto nyo pong sirain ang kinabukasan ko. Ano namang klaseng kumpanya yan? Nahanapan na kita sa cafe sa ibaba ng trabaho bilang serbidora. Anong masama roon? Lagi ka na lang nakikita sa kung saan-saan. Hindi na maganda ang hitsura niyan. Kinabukasan ka mo. Ang babae ay dapat nasa bahay lang para mag-alaga ng bata at pagsilbihan ang kanyang asawa. Kasal? Anong kasal po? Anong ibig nyo pong sabihin? Anong ibig sabihin? Nagkausap na kami ni Uncle Wang sa ibaba, ipapakasal kita sa anak niya. Nagbigay na siya ng pera sa pamilya natin. $100,000 ang binayad niya. Ma, ang anak ni Uncle Wang sa ibaba ay 50 taong gulang na. Ayoko pong magpakasal. Ayoko po. Papa, natanggap ako sa Jiangcheng, sa pinakamagandang kumpanya roon. Pero si Mama, bukod sa ayaw akong patuluyin, pinipilit pa akong magpakasal. Tulong naman po, pakiusap po kausapin niyo si Mama. Pinapakasal ka lang ng nanay mo, anong mali roon? Ang usapin sa kasal mo ay hindi ikaw ang magdedesisyon. Hinihintay na ng kapatid mo ang $100,000 para makabili ng sasakyan. Kayo. Parang binenta niyo na rin ang anak niyo. Ano bang pagkakaiba niyon? Sarili mo siyang kapatid, ang pagtulong sa pagbili ng sasakyan. Bakit napakalaking isyu niyan? Bilang nakatatandang kapatid, hindi ba dapat tulungan mo ang kapatid mo? Hinding-hindi ko isasakripisyo. Ang kaligayahan ko para lang sa kanya. Kaya kalimutan niyo na ang balak niyo. Ikaw, kahit ang mga salita ko ay hindi mo napakikinggan, pagbabayarin kita sa ginagawa mo. Mama, pakiusap po. Pinalaki ka namin. Kahit wala kang silbi ng mahigit 20 taon, ang gamitin ang pambayad kasal mo para makatulong sa pamilya ay natural at tama lang na gawin. Huwag mo akong reklamuhan dito, umalis ka na at pumasok sa trabaho. Alis na. $7 lang ang mayroon ako. Hindi ito sapat kahit para sa pamasahe papuntang Huoklan. Hay, hayaan na muna. Bahala na kung anong mangyari. Hindi ito ang... Hoy, matandang walang kwenta. Bakit ang dami mong reklamo? Lahat na lang mali sa'yo, pinapahirapan mo lang ako, di ba? Paano kita pinahirapan? Maling inumin lang naman ang ibinigay mo. Matanda ka na. Uminom ka na lang ng kung anong ibinigay sa'yo. Ilang taon na akong nagtatrabaho rito at kailanman ay walang nagreklamo sa akin. Bakit pagdating sa iyo, ang dami-dami mong sinasabi? Ikaw, Sandali lang. Hija, anong ginagawa mo? Kasalanan mo na nga ang pagkakamali. Nagkamali ka na ng dala ng inumin. Imbes na humingi ng tawad, pinapagalitan mo pa ang customer. Mali iyang asal mo sa trabaho. Humingi ka agad ng tawad kay Lolo. Sino ka ba para sabihin hindi ako nagtatrabaho ng maayos? Bakit ka nakikialam? Maraming tao rito. Siguradong may nakakita sa'yo. At kung ayaw mo talagang maniwala, pwede rin nating itingnan ang CCTV. Ako, Pinapayuhan kitang agad na humingi ng paumanhin sa matanda. Kung hindi, isusumbong kita sa manager nyo. pasensya na po. Hindi po ako naging maayos sa trabaho ko po. Ihahanda ko na po ang tamang inumin nyo. ang galing ng batang ito. Mabait na, makatarungan pa. Tamang-tama siya para doon sa pasaway na lalaking panay trabaho lang at ayaw mag-asawa. Bagay na bagay talaga sila. Hahaha. Iha, anong pangalan mo? Salamat nga pala kanina. Sa pagtatanggol mo sa isang matandang katulad ko. Wala pong anuman. Lolo, ako po si Luo Yunshi. Ang pagtulong po sa matanda ay nararapat lang na gawin. Mabuti kang bata. Nga pala. Yunshi, may nobyo ka na ba? Wala pa po. Kamakailan ay pinipilit ako ng pamilya ko na mag-asawa agad, kaya pinoproblema ko rin po iyan. Ha, napakabuti. Alam mo ba, itong apo ko, wala ring karelasyon. Heto, Yunshi, sasabihin ko sa'yo, itong apo ko. Kahit na Isa lang siyang, karaniwang empleyado na sumasahod ng $2,000 hanggang $3,000,
pero may sarili siyang bahay at napakabait niyang tao, hindi mo ba siya ikokonsidera? Kailangang dahan-dahanin ko lang. Kapag sinabi ko agad sa kanya na pinakamayamang tao ang apo ko, baka mabigla ang mapapangasawa ng apo ko at tumakas siya. Mas lalo lang itong lala kapag nagkataon. Ano sa tingin mo, Yunshi? Handa ka bang magpakasal sa apo kong iyon? Maniwala ka sa akin kung mayroon kang anumang hiling? Sabihin mo lang. Wala na akong kahit ano. $7 na lang ang natitira sa akin. Kung uuwi man ako ngayon, maghihirap lang ulit ako doon. Kaysa naman hayaan ko silang ipakasal ako sa isang matandang lalaki para sa pera, mabuti pang magpakasal na lang sa isang mabait na tao, kahit paano ay may bahay pa akong mauuwian. Sige po, maaari muna tayong magkita para makapagkilala. Sige. Tatawagan ko siya para papuntahin dito. Hello? Bata ka. Nahanapan na kita ng asawa. Pumunta ka na sa coffee shop at sunduin ako. Mayroon pa akong kailangang $100 bilyong na overseas meeting, kaya wag mo na akong gambalain. Ano? Kahit ang salita ng lolo mo ay hindi mo nasusundin? Ganoon ba? Sinasabi ko sa'yo. Kung hindi ka pupunta ngayon, hindi na ako uuwi. Sige na. Pupunta na ako riyan. Maghintay ka sa tabi ng daan. Oh, sige. Bilisan mo ang pagpunta rito. Huwag mong hayaang maghintay ang asawa mo. Parating na raw siya agad. Tara, maghintay tayo sa labas. Sige po. Ha. Lolo, mag-iingat po kayo. Ayos ka lang ba? Grabe, ang guwapo naman ng lalaking ito. Aba, nagkakayakapan na agad kayo pagkakilala niyo pa lang. Paano kaya kung mamaya ay magparehistro na kayo ng kasal? Ano po? Maraming salamat po sa pagligtas sa akin. Walang anuman, maliit na bagay lang iyon. Napakaguwapo naman ng lalaking ito. Siguradong maraming ibang babaeng nakatingin sa kanya. Kapag nagpakasal ako sa kanya, baka maging balisa ako araw-araw. Hay, hindi uubra ang lalaking ito. Hinding-hindi. Lolo, mukhang kami ng apo nyo ay hindi bagay sa isa't isa. Pwedeng huwag na lang ituloy? Anong bahagi ang hindi bagay? Kung may hindi ka gusto sa kanya, pakikisabihan siya ni Lolo para magbago. Hindi po sa ganoon, Lolo. Mabuting tao po ang apo nyo. Ako po ang may problema. May kailangan lang po akong lakarin kaya mauuna na ako. Nakakaaliw ang babaeng ito. Lolo, hindi ba't kanina ay pumayag ka agad ng mabilis? Bakit? Natatakot ka ba dahil unang beses mong ikakasal? Sinong natatakot? Sadyang hindi ko lang dala ang dokumento ko. Nagpautos na ako sa mga tauhan ko na kunin iyon. Ano? Hindi ko akalain na sa isang lalaking kilala ko. Nang wala pang isang oras ay nagpakasal na ako. Hayaan mo na. Kahit kanino naman ako maikasal ay ayos lang. Kahit paano, gwapo naman siya. Pero isa lang siyang ordinaryong empleyado at siya lang ang nagtatrabaho para sa pamilya. Tiyak na nahihirapan siya. Ikaw lang ang nagtatrabaho para sa atin. Hindi ba masyadong mahirap yon para sa'yo? Paano kung sa gastusin natin maghati na lang tayo? Isang asawa lang naman. Ang kaya ko namang tustusan. Ano? May $1 milyong sa card na ito? Gamitin mo muna ito para sa mga gusto mong bilhin. Bakit hindi siya nagsasalita? Ang $1 milyong na panggastos sa isang buwan, siguro naman ay sapat na yon? $1 milyong na regalo. Ganito ba kagastos kapag nagpakasal? Baka ito na ang lahat ng ipon ng pamilya niya. Hindi. Masyadong malaki ito. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Hawakan mo muna yan. Sabihan mo lang ako kapag kulang pa. Ako, Uy, Sixi. Bumalik ka agad dito sa coffee shop. May dalang lalaki ang nanay mo at gumagawa sila ng gulo rito. ano? Sige. Naintindihan ko. Pabalik na ako agad. Ano kasi? May kailangan akong gawin. Kailangan kong bumalik sa shop. Mauna ka na munang umuwi. Ihahatid na kita. Sige po. Ayos lang. Mauna ka na. Ipaparada ko lang ang sasakyan. President Wang, tingnan niyo po. Ito ang anak ko na walang gaanong narating, pero maayos naman ang mukha at pangangatawan niya. Sana po ay hindi kayo madismaya. Sino po siya? Ayusin mo ang pananalita mo. Anong sino siya? Siya ang mapapangasawa mo? Itong asawa mo ay pinili ko ng maigi para sa iyo. Kahit mas matanda siya sa iyo, ay napakadesente naman niya at nagbigay pa siya sa atin ng $100,000 na dote. Maghanda ka na agad at sumama ka na sa kanya pauwi. Kung hindi lang nakiusap sa akin ang nanay mo ng ilang araw, hindi ko naman talaga pagkakaguluha ang batang tulad mo.
Tama po. Sister, mabuti na lang at napakabait ni Brother Wang para hindi ka pandirihan at nangakong magbibigay ng $100,000 sa atin. Kaya huwag ka nang magpaka-choosy, magpakasal ka na agad. Kapag nagpakasal ka, buong pamilya natin ay aasenso, ha. Para sa inyo, mas mahalaga pa ang $100,000 na iyan kaysa sa akin? Bakit? Tingin mo ba ay kulang pa ang $100,000? Ikaw na babae ka. Wala kang kurba at masyadong maliit, tiyak na hindi ka magkakaroon ng anak na lalaki, kaya malaki na ang halagang iyon para sa iyo. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras, marami ka pang kailangan gawin sa bahay. Hinding-hindi. Hinding-hindi ako sasama sa iyo. Ikaw na walang modong bata ka. Papakasal ka ngayong araw sa ayaw mo man o sa gusto mo. Nagawa mo pang sakta ng babae ko? Sino ka ba? Usapang pamilya ito. Bilang isang estranghero, wala kang karapatang makialam. Siya ang asawa ko. Anong asawa? Nagpakasal ka nang hindi ko alam. Tama. Kasal na ako. Kaya sumuko na kayo. Sa plano ninyong ipagpalit ako sa $100,000 na dote. Sandali, ano ba talagang nangyayari dito? May ibang lalaki na pala ang anak mo? Hindi maaari ito. Dapat bawasan ang dote ng $10,000. Tumingin ka. Tingnan mo siya. Mukhang wala siyang kinabukasan. Bakit mo ba siya sinusundan? Ngayon, ayan na. Nabawasan na ang dote ng $10,000. Anong gagawin natin? Naku po, Luo Yunshi, wala ka talagang silbi. Bakit ka ba naghahabol sa mahirap na iyan? Baka sa huli ay ikaw pa ang bumuhay sa kaniya. Respetuhin mo ang asawa ko. Kalayaan niyang pumili kung sino ang pakakasalan niya. Hindi siya isang gamit na pwede ninyong pagkakitaan. Tama. Kahit pa isa lang siyang maliit na empleyado na kumikita ng $2 o $3,000 sa isang buwan, mas higit pa rin siya ng 10,000 beses kaysa sa lalaking ipinipilit niyo sa akin. anong mas malakas ng 10,000 beses? Alam mo ba kung ano ang katayuan ni Boss Wang? Isang hamak na mahirap lang siya. Anong karapatan niyang magmayabang ng ganyan? Anong katayuan niya? Isa akong supervisor sa Huo Corporation. At kahit ang secretary ng boss na may mataas na posisyon ay talagang pinapahalagahan ako. Luo Yunsi, huwag kang masyadong mapagmataas, sumama ka sa akin at asahan mong giginhawa ang buhay mo. Kahit siya mismo. Kapag nakita ako ay kailangan magbigay galang at tawagin akong President Huo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Dahil lang kapareho mo ng apelido ang ating President Huo, iniisip mo na ikaw na ang presidente? Sino ka ba sa akala mo? Secretary, binibigyan kita ng 3 minuto. Pumunta ka dito sa cafe ngayon din. Luo Yunshi, isama mo ang asawa mong ito sa ospital at ipasuri ang utak niya. Baka kung ano na ang pinapangarap niyan. At naglakas loob pang magpanggap na presidente. Ikaw ang pumunta sa doktor sa mata. Ang pangit mo na nga, nananakot ka pa. Wala ka talagang alam. Tingnan nyo nga, kayong mag-asawa. Ang isa bulag at ang isa naman ay sira ang ulo. Bagay na bagay talaga kayo. Secretary Lee? Mayroon po ditong isang batang hambog na sinusubukang hamunin ng autoridad nyo at talagang naglakas loob pang magpanggap na presidente. President Huo, Madam, ano po ang maipaglilingkod ko? Ikaw nga ba talaga si President Huo? Ay, pasensya na. Nagkamali lang talaga ako ng hinala, hindi ko agad namalayan na magkapamilya pala tayo. Ako po ang supervisor sa inyong kumpanya. At kanina po, akala ko ay nagpapanggap ka lang bilang si President Huo, kaya medyo naging bastos po ang pananalita ko. Sana po ay, wag na ninyo akong patulan, ha. Sino ang nagsabing pamilya tayo? Hindi ba kanina lang ay ginagamit mo pa ang titulo ko bilang supervisor ng Huo Corporation? Para maging mapagmataas? Isang malaking pagkakamali lang po iyon. President Huo, pakiusap, makinig kayo sa akin. Ang mga taong tulad mo ay walang puwang sa kumpanya ko. Pumunta ka sa finance bukas para kunin ang huling sweldo mo. Opo. President Huo, pakiusap, pakinggan niyo ako. Huy, sandali, bitawan niyo ako. Ilayo niyo siya rito. Huwag ninyong hayaang masira ang araw ni President Huo at ng Madam. Ang lalaki pala ng aming si Luo Yunshi ay talagang napakayaman. Ang aking magaling na manugang. Noon ko pa alam na maganda ang tindig mo.
Siguradong isa kang makapangyarihang tao, pero hindi ko akalain na ikaw pala ang presidente ng Huo Corporation. Totoo iyan, kuya. Ang galing talagang pumili ni ate at nakatagpo siya ng napakahusay na asawang tulad mo. Aking manugang, tingnan po ninyo ang dote. Magkano po ang ibibigay ninyo? Yung isa kanina ay nag-alok ng $100,000. Ikaw po na pinuno ng Huo Corporation at isang presidente, siguro naman po mabibigyan ninyo ako ng $500,000, di ba? Ma, ano po ba ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa ko? Hindi ba't nag-asawa ka na? Umalis ka na at sumama sa pamilya ng asawa mo? Huwag kang makihati sa bahay na ito. Sinasabi ko sa iyo, ang bahay na ito ay para sa kapatid mong lalaki. Sa iyo ay wala itong kinalaman sa iyo. Aking manugang, eto po, ito ang kapatid ni Yunshi. Ikakasal na siya sa lalong madaling panahon at ikaw bilang bayaw niya, dapat ay bumili ka ng bahay na magsisilbi nilang bagong tirahan, di ba? Hindi naman kailangang sobrang gara. Isang malaking unit sa sentro ng lungsod ay sapat na. Sobra na kayo. Anong sobra? Yunshi, makinig ka sa akin. Ang kapatid mo ay ikakasal bilang kaniyang nakakatandang kapatid. Ano bang masama kung bigyan mo siya ng bahay? Ang pambayad sa handaan ay hindi na ipinasa sa iyo. Masuwerte ka na nga. Kaya bakit ka pa nagrereklamo? Tama na. Asawa ko si Beicheng, hindi siya ang inyong ATM machine. Ikaw, Ang card na ito ay may $5 milyong. Pero kahit isang sentimo ay wala akong ibibigay sa inyo. Ang pamilya nyo at ang bulok na bahay na iyon. Ang ating si Yunshi ay walang pakialam doon. Bibilhan ko siya sa sentro ng lungsod, sa pinakamagandang lokasyon ng isang malaking flat. Unti-unti kong pupunan ang mga taon na kulang siya sa pagmamahal. Kung hindi nyo siya mahal, ako ang magmamahal sa kanya. Tungkol kanina. Salamat sa iyo. Para saan pa ang pasasalamat? Asawa kita? Natural lang na gawin ko iyon. Teka, hindi ba tama? Hindi ba't empleyado ka lang? Bakit bigla kang naging CEO? Kasi ang lolo ko, natatakot na baka mabigla ka sa posisyon ko. Kaya niya sinabi iyon. Ang lolo ko ay para rin sa ikabubuti natin ang ginawa. Hindi ka naman siguro galit? Siyempre hindi. Kaya lang ang pagkakaiba ng katayuan natin ay masyadong malaki. Ano kaya kung ang maghiwalay na lang tayo ng landas? Napagpasyahan ko na ang tungkol sa iyo at hindi ako papayag sa bagay na ito, kaya wag mo na itong babanggitin uli. Opo. Tara na, bibili tayo ng bahay. Ha? Totoo ba? Siyempre, isang makapangyarihang CEO ako. Tumutupad ako sa aking pangako, paano namang hindi ko ito bibilhin? Sige, papunta na ako agad. Mrs., may emergency lang ako. Mauna ka na kayang tumingin? Sige, asikasuhin mo muna ang trabaho mo. Aba, hindi ba't ito ang dati kong kaklase na si Luo Yunshi? Anong ginagawa mo rito? Mag-apply ka ba bilang janitress? Siyempre, nandito ako para bumili ng bahay. Alam mo ba kung magkano ang bawat metro rito? Hindi ito bibilhin ng mga tulad mong mahihirap. Umalis ka na lang dito agad. Huwag kang manatili rito at sayangin ang oras ko. Ito ba ang paraan ninyo bilang ahente ng property sa pag-asikaso sa mga bisita? Namimili kayo ng pagsisilbihan. Ayaw nyo kaming paglingkuran ng maayos. Gusto nyo bang ireklamo ko kayo? Ano po? Malaking bahay ba ang gusto nyo o maliit na unit lang? Kailangan nyo po ba sa gitna ng park? Anong floor po ang gusto nyo? Ang luxury flat sa gitna ng park. Meron pa ba? Ano? Iyong unit sa 14 na palapag. Available pa ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang flat sa 14 na palapag, ang pinakamahal naming unit sa property na ito, kaya mo ba iyang bilhin? Paano mo nasabing hindi ko kaya?
Alam mo ba kung magkano ang flat na iyan sa gitna ng park? Napakasobra niyan para sa iyo. Siyempre, kaya ko iyan. Magyabang ka lang, hindi mo ako maloloko. Butas na ang bulsa ninyo, maging ang pinakamurang unit sa property namin ay hindi nyo kayang bilhin, lalo na ang luxury flat na iyan. Kukunin ko ang unit na iyan at ang bayad ay cash agad. Kumuha ka lang ng kung anong itim na bank card tapos pupunta ka dito sa aming sales center para magyabang? Siguradong walang laman itong card na ito o baka nga hindi man lang ito totoong bank card. Kung may pera man o wala, hindi mo malalaman hanggat hindi mo sinusubukan, di ba? Sige, isuswipe ko na. At kapag nabigo ang pagbabayad mo, huwag kang iiyak. Master Zuge, napakalaking karangalan po na pumunta kayo rito sa aming sales center. Ang mapuntahan nyo ang proyektong ito ay aming ikinararangal po. Hindi po namin alam, Master Zuge, kung kayo po ba ay bibili ng bahay o... Siyempre, nandito ako para suportahan ang business ng mahal kong baby. Master Zuge, napakabait nyo naman po sa kaniya. Oh, hindi ba't ito ang dati kong kaklase na si Luo Yunshi? Hindi ba ito ang lalaking minalas na nanligaw sa akin na si Zuge Guchuan? Sino ang mag-aakalang magsasama pala kayong dalawa? Bakit? Dahil ba sa pagkabulag mo ay tinanggihan mo si Master Zuge? Hindi na ako pwedeng makasama sa kanya? Mas magaling talaga ang paborito kong baby? Hindi tulad mo, isang walang mudong babae. Sir Master Zuge, hindi niyo po alam na itong si Luo Yunshi ngayon ay napakalakas ng loob? Balak daw niyang bilhin ang pinakamahal na unit dito. Wow! Ang isang dukhang gaya mo, gusto pang bumili sa city center ng pinakamahal na apartment? Kilala mo ba ang sarili mo? Kung ano ang bibilhin ko, o kung kaya ko itong bilhin, wala ka nang pakialam doon. Sige, napakahusay. Ang unit na gusto niya, ako na ang kukuha. Sige po, Sir Master Zuge, aasikasuhin ko na po agad. Sandali. Ako ang nauna rito. Bakit kailangang ibigay sa kanya ang unit? Sa anong karapatan? Sa karapatan na ako ang batang amo ng Zuge family. Ang Zuge Family Construction ay isa sa 10 pinakamakapangyarihang pamilya sa Jiangcheng. Ang isang gaya mong lubos na naghihirap at isang hamak na mamamayan ay dapat na sumunod na lang at ibigay ang bahay. Tama po, Luo Yunshi. Ang isang gaya mong pulubi, kapag nakita si Master Zuge, ay dapat kusang loob na ibigay ang bahay, at naglakas loob ka pang magtanong kung bakit? Talagang wala kang alam? Sa kinalalagyan mo? Dahil ba mayaman kayo ay maaari nyo nang agawin ang gamit ng iba. Maliwanag na ang bahay na ito ang unang pinili ko, at binili ko ito. Anong karapatan nyo na agawin ito basta-basta? Binili mo? May pera ka ba? Tingnan mo ang itsura mong pulubi, malamang sa buong buhay mo, ay hindi ka makakaipon para sa paunang bayad ng malaking bahay na ito. Master Zuge? Hindi niyo po alam, naglabas pa siya kanina ng isang plastic na card at sabi ay babayaran niya raw ito ng buo? Hindi ba nakakatawa? Bayad ng buo? Huwag mo nga akong biruin. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar. Ang pulubing ito, paano siya magkakaroon ng ganoon kalaking pera? Kung mayroon akong ganoon kalaking pera, iswipe mo ang card at malalaman mo. Sige, iswipe na yan. Ang card na ito ay hinding-hindi magkakaroon ng ganoon kalaking pera. Kung mayroon ng ganoong halaga, ang pagmamayari ng bahay na ito ay mapupunta sa akin. Tama ba? Iswipe na yan. Kung totoo ngang may pera yan, bibigyan pa kita ng isa pang bahay. Pero kung wala, luluhod ka sa harapan ko at 3 beses na hihingi ng tawad. Sige. Si Master Zuge mismo ang nagsabi niyan. Ano pang tinitingin-tingin nyo? Hindi ba ninyo narinig ang sinabi ni Master Zuge? Kunin mo ito at iswipe na. Luo Yunshi, maghanda ka na lumuhod at humingi ng tawad. Ang card na yan ay imposible talagang may laman. Mas mabuti pang pumili ka na ng bahay. Maghanda ka na, maghandang bigyan ako ng isang bahay. Imposible. Huwag mong asahang makukuha mo ang kahit anong bahay mula sa akin. Hindi po maganda ito, Master Zuge. Siya, nagtagumpay po ang pagbabayad ng card niya. Master Zuge,
Dapat ay pumili ka na agad ng bahay para makita kung aling unit ang ibibigay mo sa akin. Ano naman kung nabili na? Ang bahay na ito ay akin pa rin. Walang kahit ano rito sa mundo na hindi ko makukuha. Nabili ko na ito, kaya ano pa ang kinalaman? At ng bahay na ito sa iyo? Anong karapatan mong magdesisyon kung sino ang may-ari nito? Siyempre, may karapatan akong magdesisyon kung kanino ang bahay na ito dahil ako ang batang amo ng Zuge family, lahat ng tao ay dapat makinig sa akin. Sus, marahil ay masyado kang maraming nababasang romance novels? Inaakala mo ba talaga na isa kang bossy CEO? Masyado kang mayabang na babae ka, ang lakas ng loob mong makipag-agawan sa akin ng bahay. Tingnan mo at gagawin ko itong aral para sa iyo. Sinong magtatangkang gumalaw sa asawa ko? Beicheng, nandito ka na. Yunsi. Pasensya na, naranasan mo pa ang lahat ng hirap na ito. Bakit ka naman humihingi ng paumanhin? Kakaligtas mo lang sa akin. Anong klaseng palabas ito? Nakakasuka ang pagdadrama nyo. Luo Yunshi. Ang lalaking ito na mukhang pulubi. Siya ba ang lalaking mo? Anong kabalbalan ito? Tinanggihan mo ako para lang makasama ang isang basurang gaya niya? Ayusin mo ang pananalita mo. Asawa ko siya. Luo Yunshi, huwag mong isiping porket isinama mo pa ang asawa mo rito, ay mababawi nyo na sa akin ang bahay na ito. Sinasabi ko sa inyo, hinding-hindi mangyayari iyon. Ang mga mahihirap na gaya nyo ay dapat na lumuhod lang at kusang ibigay sa akin ang anumang gusto ko. Tigilan mo ang paggawa ng kwento. Malinaw na ako ang bumili ng bahay na iyon. Paanong sasabihin kinukuha ko iyon mula sa iyo? Zuge Guchuan? Kahit pa ang tatay mo ang nandito, kailangan niya pa rin magpakita ng galang sa akin. Sino ka sa palagay mo? Lapastangan. Ikaw na hamak na mahirap, ang lakas ng loob mong insultuhin ang tatay ko. Ang tatay ko ay ang chairman ng Beihai Business Association sa Jiangcheng. Isang galaw lang niya, buong Jiangcheng ay manginginig sa kanya. Ikaw na mukha pa lang ay wala ng kwentang pulubi. Napakaangas mo ha? Anong problema sa Beihai Business Association? Dahil ba anak ka ng chairman ng Beihai Business Association, ay pwede ka nang basta-basta mang-api ng tao. Iyan ang Beihai Business Association. Hawak nila ang ekonomiya ng Jiangcheng, maliban na lang kung makakaharap nyo ang pinaka-makapangyarihang presidente ng Huo Corporation. Kung hindi, kahit sinong makakakita kay Chairman Zuge, siguradong luluhod at susunod. Iyang mga katulad nyong mga ignorante sa mundo, ang may lakas ng loob na magsalita ng ganyan. Anong pakiko kung chairman siya? Sa isang pitik lang ng daliri ko, kaya kong gawing abo ang buong Beihai Business Association. Kung sabihan ko man siya ng ganyan, bakit? Anong gagawin niya? Sige. Ikaw na hamak na mahirap ka. Talagang nilalait mo pa ang tatay ko. Kapag tinawagan ko ang tatay ko para pumunta rito, pagbabayarin ko kayong lahat. Ngayon din, lahat ng kumpanyang ito ay bilhin nyo para sa akin. Opo. Ha? Ano ka mo? Sinong tarantadong ang nangahas namang api sa anak ko? Sige, pupunta na kami riyan. Tara. Opo. Darating na ang tatay ko, kahit anong oras, kaya maghanda na kayo dahil ito na ang huli nyo. Luo Yunsi? O Luo Yunsi, pinakawalan mo ang napakagandang Kuya Zuge para lang magpakasal sa lalaking puro lang naman kayabangan. Ngayon, tignan mo, wala kang bahay na nakuha at madadamay ka pa sa kapahamakan dahil sa walang kwenta mong asawa? Galing ka ba sa banyo? Ang baho kasi nang lumalabas sa bibig mo. Napakagaling kaya ng asawa ko. Hamak na mas magaling pa siya sa anak ng kung sino mang chairman na yan. Sa paningin pala ni Yunsi, ganito ako kagaling. Nakakatuwa naman. Ganito pala ang pakiramdam kapag ipinagtatanggol ka ng asawa mo? Hay nako, sinong maniniwala sa iyo? Kayo talaga, samantalahin nyo na ang natitirang sandali para magyabang. Pagdating ng tatay ko, malalaman nyo kung gaano kalala ang parusang matatanggap nyo. Mabuti pa, lumuhod na kayo ngayon at humingi ng tawad sa akin? Baka sakaling mapagbigyan ko pa kayo. Luo Yunshi, kahit na isa ka na lang babaeng walang modo, pero kung susunod ka sa akin, ituturing ko itong pambayad sala at palalagpasin ko na ang lahat. Ano sa tingin mo? Sino ka sa akala mo? Para mangahas na bastusin ang asawa ko? Hayop ka, talagang sinubukan mo pa akong saktan? Sinaktan nyo si Master Zuge. Tingin ko ay naghahanap ka lang ng gulo. Master Zuge, maayos lang po ba kayo? Huwag po kayong mag-alala, paparating na si President. Tiyak na gaganti siya para sa inyo. Narinig niyo ba yon?
Ito na ang huling sandali ninyo. Sino itong nilalang na masyadong matapang na nangahasaktan ang anak ko? Anak, sino ang gumawa nito sa iyo? Sabihin mo sa akin at sisiguraduhin kong magbabayad siya ng napakamahal. Tay, sila po ang gumawa nito. President Huo, bakit po kayo nandito? Posible kaya na? Posible bang ang anak ko ang bumastos sa inyo? Sa tingin mo? President Huo, naging pabaya ako sa pagdidisiplina sa kanya. Ikaw, lumuhod ka na agad at humingi ng tawad kay President Huo. Tay, bakit mo ba kinakampihan ng ibang tao? Samantalang ako ang anak mo? Ikaw, alam mo ba kung sino ang binabangga mo? Ano? O baka gusto mong mapahamak tayong lahat sa Zuge family? Hindi po, pero... Dahil sa babaeng ito, inagawan ako ng bahay. Tay, pati ba ang isang to ay hindi mo papanigan? Ipakikilala ko lang. Siya ang aking madam na si Luo Yunshi. Ikaw, napakawalang hiya mong bata ka. Si Madam Huo yan. Kung ano man ang gusto niya, dapat ibinigay mo na lang ng kusa, pero nagawa mo pa siyang kalabanin. Lumuhod ka na rito at humingi ng tawad sa madam. Lumuhod ka. Kanina lang, sinasabi rin niya na dapat sumunod ang madam sa kanya. Lumuhod ka. Kani-kanina lang, gusto niyang pasunurin ang asawa ko sa gusto niya. Ay naku. Ikaw na wala na talagang takot at suwail na anak. Madam, sorry po talaga. Sorry po. Kasalanan ko po dahil naging masyado akong maluwag sa pagdisiplina sa kanya. Ako, ibibigay ko ang 80% ng kayamanan ng Zuge family para ihandog sa inyo, Madam. At pagkatapos, doon sa lungsod, bibilhan ko pa si Madam ng 10 bahay. Pakiusap po, Madam, patawarin niyo na po kami. Tungkol naman sa suwail na anak na ito, tatanggalan ko siya ng karapatan sa mana. Tay, hindi niyo po pwedeng gawin ito sa akin. Ganyan lang na parusa? Hindi ba masyadong magaan iyan? President Huo, ano po ba ang gusto nyo? Kung aling kamay niya ang ginamit pang hawak sa asawa ko, iyon ang dapat parusahan at pilayin. Ilayo siya. Sandali, tatay. Madam, meron pa po bang ibang kailangang gawin? Beicheng, hayaan na muna natin ang lahat. Sige, kung iyan ang gusto mo. Dahil tapat ang chairman na humingi ng tawad, at tinulungan din akong parusahan ang wala ninyong kwentang anak, maaari nang matapos ang isyong ito. Pero tungkol sa bahay, hindi nyo na kailangang bumili ang sarili kong asawa. Ako mismo ang magpapalayo sa kaniya, hindi nyo na kailangang mag-alala. Kukunin ko ang buong gusaling ito. Ang aming si Yunsi, kahit anong palapag ang gustuhin niyang tirhan ay pwede, at kung magsawa siya, pwede siyang lumipat. Isang buong gusali po? Napakalaki ng kikitain kong komisyon dito. Ikaw na mapanglait sa mahirap at mapaglangis sa mayaman, mula sa araw na ito, sante ka na. Hindi naman po kayo ang boss namin. Bakit niyo ako sisibakin? Binili na ni President Huo ang kumpanyang ito ng real estate. Ngayon, ako na ang boss nyo. Sir President Huo, ano pa po ang may paglilingkod ko? Sabihin nyo lang po, at kaming mga taga-Zuge family ay gagawin ang lahat para sa inyo. Sige, Mauuna na po ako. Yunsi, tayo na? Opo. Beicheng. Masyadong magarbo naman ito. Talagang binili mo ang buong gusali. Paano naman natin matitirahan ang lahat ng napakaraming unit na ito? Kahit ilang bahay pa ang bilhin ko para sa asawa ko, ito ay dapat lang. Paanong naging garbo iyon? Balang araw, bawat palapag ay gagawin nating magkakaiba. Ang estilo, kapag nagsawa tayo, ay lilipat lang tayo sa isa pa. At kung magsawa ulit tayo, papalitan lang natin ang estilo ng disenyo nito. Ang yaman mo talaga. O siya, saan mo ba gustong pumunta? Ihahatid na kita. May nagbukas na bagong kainan sa silangang bahagi ng lungsod. Gusto ko sanang subukan doon.
Sige, may kailangan lang akong asikasuhin sa opisina, ihahatid muna kita doon, pumili ka na ng makakain, pagkatapos ng trabaho ko, ay pupuntahan agad kita. Sige po. Waiter, order na ako. Miss, isa po itong mamahaling restaurant. Alam ko. Bakit? May problema ba? Talaga bang hindi nyo maintindihan o nagmamaang-maangan lang kayo? Isang mamahaling restaurant ito at napakataas ng mga presyo dito. Hindi ito para sa kahit sinong tao lang. Sa ayos nyo pa lang, siguradong hindi nyo ito kakayanin. Miss na waitress, ito ba talaga ang paraan ng restaurant nyo sa pagtanggap ng mga panauhin? Simple man ang suot ko, o marangya, may karapatan pa rin akong bumili dito. Ang lakas ng loob ng isang mahirap na tulad mo. Hoy, ikaw. Magandang araw po, miss. Ano pong kailangan nyo? Ito, tsaka ito, at isa pang tasa ng kape. Sige po, sandali lang po. Ilalabas na po namin ang mga pagkain nyo. Salamat. Para po kay ma'am, ito na po ang kape nyo. Salamat. Sandali, anong ginagawa mo? Nag-order din ng kape ang mga bisita doon. At siguradong nagbayad na sila. Hindi gaya mong mahirap na wala namang pambayad, ibang-iba sila. Nag-order din ba ng kape si miss? Ganito na talaga ngayon kung sino ang may pera. Siya ang sineserbisyuhan ng maayos. Ang isang hampaslupang katulad niya na walang pera. Bakit pa siya iinom ng kape? Magtiis na lang siya sa gutom. Sinong nagsabing wala akong pera? Ah, may pera ka pala. Kung ganoon, bayaran mo na ang lahat ng bayarin mo rito sa pamamagitan ba ng mobile payment o gagamit ka ng card. Mobile payment sana. Pero lowbat na ang cellphone ko. Gagamit na lang ako ng card. Kung walang pera, aminin mo na. Huwag mo nang idahilan na lowbat ang cellphone mo. Sandali, mali yata. Nasaan na ang Black Silver Supreme card ko? Baka naiwan ko sa sasakyan ni Bei Cheng. Ikaw na mahirap ka kung wala kang pambayad. Sabihin mo lang, huwag ka nang magpanggap na wala kang dalang card. Sa tingin ko, hindi na kailangan ibigay ang iba pang mga pagkain sa kanya. Total, wala naman siyang pambayad. Bakit ka naman ganyan? Baka naman itong si miss ay hindi lang talaga nakadala ng card. At kanina ay talagang nalobat ang kanyang cellphone. Bakit ka ba sumisigaw? Nasisiraan ka na ba ng bait? Nagsisilbi ka sa hampas lupang walang pera? Kahit ilang beses mo pa siyang ipagtanggol, ay hindi ka bibigyan niya ng tip. Miss, nasaan na ang kape ko? Bakit ang tagal dumating? Sir Master Zuge, heto na po ang kape nyo. Kani-kanina lang po, naharangan po kasi ako ng dalawang walang modo na mga ito, kaya naantala ang oras nyo. Sino namang lapastangang mga tao ang naglakas loob na gambalain ang pagkain ni Master Zuge? Zuge Guchuan. Hindi ba napinsala na ang kamay niya? Bakit gumagala-gala pa rin siya rito? Talagang ang mapaglaro ang tadhana, pati ba naman sa pagkain ay makakatagpo pa ako ng babaeng mababa ang lipad. Bakit ikaw na naman? Bakit? Pwede kang pumunta sa restorang ito, pero ako, hindi pwede? Bakit ang yabang mo? Si Master Zuge ito. Ang makasabay kumain si Master Zuge sa isang restaurant ay isang malaking karangalan para sa isang mahirap na tulad mo. Mukhang hindi pa alam ng lalaking ito na natanggalan na ako ng karapatan sa mana at mas lalong hindi niya alam ang tunay na pagkatao ni Luo Yunshi. Magaling. Ito na ang pagkakataon ko para makapaghiganti. Tama, na kapag nakita mo ang batang amo na gaya ko, ay dapat kang rumespeto ng husto, pero nagagawa mo pa ring magyabang sa pakikipag-usap sa akin. Teka po, mukhang hindi naman masyadong mayabang ang binibini na iyon. May karapatan ka bang sumabat dito? Bakit mo siya sinasaktan? Hindi ba tama naman ang sinabi niya? Nagawa niyang sumagot-sagot kay Master Zuge. Hindi ba nararapat lang na parusahan siya? Hindi mo pa ba alam na itong tinatawag mong Zuge na amo ay nawala na ang kanyang karapatan sa mana? Puro ka kasinungalingan. Ako ang amo ng Zuge family. Paano mawawala ang mana ko? Tama, nagawa mo pang mag-imbento ng kwento? Baka naman ginagawa mo lang yan para pagtakpan na kumain ka rito ng libre. Kaya kung ano-ano na ang sinasabi mo. Hindi ako kumain ng hindi nagbabayad. Huwag kang magbintang ng kung ano-ano. Hindi kumain ng libre? Eh di bayaran mo ang bill. Hindi ka makapagbayad, ibig sabihin yan ay kumain ka ng libre. Oh, Luo Yunshi. Bakit humantong ka na sa punto na kumakain ka na lang ng hindi nagbabayad? Kanina lang ay ang yabang-yabang mo, di ba? Tingnan mo ng maigi. Nalobat lang ang cellphone ko. Hindi ako kumain ng hindi nagbabayad. Wala ka talagang pera. Nagkunwari ka lang na nalobat ka. Sabi ko na sa'yo, itong sosyal na restaurant na to ay talagang mahal. Pinilit mo pang kumain dito? Ngayon hindi ka na makapagbayad.
Ganito ba ang klase ng serbisyo ng inyong tindahan sa mga customer? Kung ano ang halaga mo, ganoon din ang pakikitungo sa iyo. Tama ang sinabi ni Master Zuhe. Sa isang katulad mo, na hindi man lang makabayad, isang hampas lupang customer, talagang wala kaming maibibigay na magandang serbisyo. Ang lakas ng loob mo, ang yabang mo dahil sa amo mo. Mayabang ka binuhusan mo ako. Napakabaho ng hininga mo, kaya tinulungan kitang maglinis. Dapat ka pang magpasalamat sa akin. Master Zuge, ang babaeng ito ay may lakas ng loob na manakit sa harapan mo. Wala talaga siyang respeto sa iyo. Walang hiya kang babae ka. Huwag mong isipin na dahil naging magkaklase tayo, ay maaari mo na akong ganituhin lang. Zuge Guchuan, huwag kang magpanggap na parang isang mayamang tagapagmana. Sa halip na magpanggap ka dyan, isipin mo na lang kung paano ka magpapaliwanag sa tatay mo pag-uwi. Lapastangan, alam mo ba kung sino ang ama ni Master Zuge at kung gaano siya kadangal na tao? Hindi ba chairman lang siya ng Bayhay Business Association? Anong espesyal doon? Mas magaling pa ang asawa ko sa kanya. Ang lakas ng loob mo. Bakit mo pinapakita ang kawalan ng galang kay Chairman Zuge? Mag-ingat ka, baka si Chairman Zuge pa ang tumapos sa buong pamilya mo. Sino ka sa akala mo? Kung may paparusahan man ang ama ko, wala kang karapatan na mag-ingay dito. Opo, tama po kayo, Master Zuge. Pasensya na po sa kadaldalan ko. Zuge Guchuan, sa tingin ko, alam mo na hindi kayang ubusin ni Chairman Zuge ang pamilya namin, kaya hindi mo na magawang magmalaki pa. Walang hiya kang babae, anong sinasabi mo? Ano namang hindi kayang gawin ng aming si Master Zuge? Sa halip ay ikaw, sa sobrang kawalan ng galang sa chairman ng Bayhay Business Association, humingi ka agad ng paumanhin kay Master Zuge. Kung hindi, malilintikan ka talaga. Bingi ka ba? Mag-sorry ka na agad? Kundi, hindi lang basta paghingi ng paumanhin ang mangyayari. Mag-sorry? Tinapon mo ang kape sa akin, pinagbintangan mo pa akong kumain ng hindi nagbabayad, ni hindi ka nga nag-sorry, tapos ako ang pagsusorihin mo? Tinapunan ko siya ng kape, nakita mo ba? Hindi ko po nakita. Ayan, narinig mo ba? Sabi niya wala siyang nakita. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka lang. Zuge Guchuan, bukod sa pagbaluktot ng katotohanan, ano pa bang kaya mong gawin? Baluktot na katotohanan? Sabihin ko sa iyo, dito sa Jiangcheng, ako, si Zugi Guchuan. Kapag sinabi kong ang 1 + 1 ay 5, walang mangangahas na magsabi na ito ay 2. Sa pagsuway mo sa akin si Zuge Guchuan, hintayin mong puksain ko ang buong pamilya mo. Miss, mabuti pang mag-sorry ka na lang po. Anak siya ng may-ari ng Zuge family. Sa isang pitik lang nila, ang buong Jiangcheng ay tiyak na manginginig sa kanila. Huwag kang matakot. Simpleng Zuge family lang yan. Wala siyang lakas ng loob na saktan ako. Hindi natin kailangang humingi ng paumanhin sa kanya. Sino ka ba sa akala mo? Ano bang pinagsasabi mo? Simpleng Zuge family ka dyan. Alam mo ba na ang tinatawag mong simpleng Zuge family ay kayang pilitin ang buong pamilya nyo na lumayas ng Jiangcheng sa isang iglap lang? Si Luo Yunxi nga naman, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Lumuhod ka lang at humingi ng tawad, at ang nangyari ngayon ay kakalimutan ko na. Narinig mo ba? Bihira lang si Master Zuge na magbigay ng pagkakataon para humingi ka ng tawad. Kaya huwag ka nang magatubiling humingi ng paumanhin kay Master Zuge. Papatawarin niya ako? Huwag kang mag-ilusyon. Maya-maya lang, siya ang luluhod sa harap ko at magmamakaawa na patawarin ko siya. Pagkatapos ng lahat ng ito, ang lakas pa ng loob mong bastusin si Master Zuge. Wala ka ba talagang takot na si Master Zuge ang sumira sa pamilya nyo at palayasin kayong lahat dito sa Jiangcheng? Sino ang mapapatalsik? At sino ang palalayasin sa Jiangcheng? Master Zuge, alam mo na ang sagot yan. Hindi ba? Kasalanan nitong lahat ng Luo Yunxi na iyan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako malalagay sa sitwasyong mawawala ang aking mamanahin, at hindi ako mapipilitang maging sunod-sunuran na lamang. At kung magsumbong pa siya uli kay Huo Beicheng, bahala na, turuan ko muna siya ng leksyon. Sinasabi mo ba na ibablock mo si Master Zuge at palalayasin ang Master Zuge sa Jiangcheng? Oo, tama. Kaya ko siyang iban at kaya ko siyang paalisin sa Jiangcheng. Tingin ko ay may problema ka na sa utak. Magpunta ka na sa ospital at maghanap ng psychiatrist at magpatingin ka na. Palalayasin mo raw si Master Zuge sa Jiangcheng? Kung walang problema ang utak mo, ano ang tawag dyan? Ikaw na baliw na babae ka, lumuhod ka agad at humingi ng tawad. Sino ka para paluhurin ako at humingi ng tawad sa'yo? Walang hiya ka. Sinasabi ko sa iyo, ngayon sa ayaw at sa gusto mo, paluluhurin kita. Ikaw, hawakan mo siya ng mahigpit, hawakan mo ang kanyang ulo, at pasubsob siyang paluhurin sa harapan ko. Opo, Master Zuge. Tinitiyak ko sa inyong paluluhurin ko siya para humingi ng tawad. Miss, anong gagawin natin?
Mabuti pang tumakbo ka muna. Tumakas ka na habang may oras pa. Huwag kang matakot. Papating na ang asawa ko. At ano naman kung darating ang asawa mo? Sinasabi ko sa iyo, ngayong araw ay dapat kang lumuhod at humingi ng tawad kay Master Zuge. Kung hindi ay maghanda ka dahil sisirain ka ni Master Zuge at palalayasin ka rito sa Jiangcheng. Walang hiya ang Luo Yunshi na iyon. Siguradong hahanapin na naman niya si Huo Beicheng para protektahan siya. Bahala na. Ganun pa man, ay hindi na rin naman ako palalampasin ni Huo Beicheng. Kaya kahit man lang si Luo Yunshi ay mapaluhod at mapagsorry ko. Gawin niyo na. Opo. Bitawan niyo ako. Sinong may lakas ng loob na saktan ng asawa ko? Subukan mo pang hawakan ang aking asawa? At naniniwala ka ba? Nalulumpuhin ko ang madungis mong kamay. Teka, sino ka ba? Tinutulungan ko si Master Zuge na turuan ng leksyon ang walang hiyang babaeng ito at magagawa mo akong harangan? Ibig bang sabihin ay wala kang respeto kay Master Zuge? Zuge Guchuan, talagang hindi ka na nagbago. Tinanggalan ka na nga ng karapatan sa mana, pero nagagawa mo pa ring saktan ang asawa ko. Teka, kayong mag-asawa sira na yata ang mga ulo nyo ha? Araw-araw nyo na lang pinapangarap na ang mana ni Master Zuge ay tinanggal na. Bakit hindi nyo isipin kung paano sa tindi ng galit ni Master Zuge ay makakaligtas kayo? Makakaligtas? Sa tingin ko, siya dapat ang mag-isip kung paano siya makakatakas sa akin. Huo Beicheng, ang tatay ko ay hindi lang basta manonood habang pinaparusahan mo ako. Huwag mong isipin na porket may kaunti kang impluensya, ay maaari mo nang gawin ang lahat ng gusto mo sa Jiangcheng. Sinasabi ko sa iyo, ang Jiangcheng ay hindi lugar kung saan ang pamilya-pamilyang Huo nyo ang siyang nasusunod. Totoo naman, hindi nga sapat ang kaunting kapangyarihan. Para lang dito sa Jiangcheng ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo, pero ang kapangyarihang hawak ko ngayon ay sapat na sapat para disiplinahin ang isang mapagmataas na lalaking katulad mo. Ano? Ikaw si Huo Beicheng? Ang taong sa isang galaw lang ay kayang payanigin ang buong Jiangcheng. Ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, ang tagapagmana ng prestihiyosong pamilyang Huo, ang presidente ng Huo Corporation, si Huo Beicheng? Oo, tama ka. Ang asawa ko ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Tagapagmana ng prestihiyosong Huo Clan at presidente rin ng Huo Clan, si Huo Beicheng. Ang sikat na restaurant na ito ay ari-arian din ng Huo Corporation ko. Kaso hindi ko akalain na sa ilalim ng pamilyang Huo namin na may libu-libong mga sangay, ay magkakaroon pa ng isang talamak na gaya mo. Mali na nga ang asal mo sa trabaho, nagawa mo pang bihasain ang asawa ko. Pasensya na po, President Huo. Hindi ko po alam na asawa niyo siya. Kung alam ko lang po, kahit ilang beses niyo pa akong pilitin, hindi ko tutulungan si Master Zuge na apihin ang misis niyo. Ano? Dahil lang hindi mo alam na asawa ko siya, ay makikipagsabwatan ka na sa masama para lang mang-api ng mahihina dito sa mismong tindahan ko? Hindi, President Huo, makinig ka sa paliwanag ko. Tama na. Siniisante na kita. Ilayo siya rito? Kung aling maruming kamay ang humawak sa asawa ko, ay siyang parurusahan at babaliin. Masusunod po. Tapos na ako. Sira na ang buhay ko. Nagmamakaawa ako sa iyo, Master Zuge. Tulungan mo po ako. Huwag mong isipin na dahil pinarusahan mo ang isang hamak na waiter, ay matatakot na ako sa iyo at luluhod sa harap mo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mangyayari iyan. Hindi ko kailangan ng iyong pagmamakaawa. Iba-blacklist kita, lahat ng kumpanya ay hindi pwedeng kumuha sa iyo. Lahat ng mga tindahan ay hindi ka tatanggapin bilang customer at maghintay ka na lang na maging isang namamalimos, isang pulubing natutulog lang sa ilalim ng tulay. Anong karapatan mo? Isa akong batang Panginoon ng Zuge family, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Sinasabi ko sa iyo, wala akong pakialam kung kaninong pamilya kang anak. Kapag nagkamali ka, dapat kang magbayad para sa iyong ginawa. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Husband, ang gwapo mo talaga. Hindi ka ba nasaktan? Pero, pinarumi nila ang damit ko. Sorry po. Nahuli kasi ang dating ko, kaya hinayaan kitang apihin nila. Hindi totoo na nahuli ka. Sina Zuge Guchuan ang problema. Ang sasama ng mga taong iyon. Ay nga pala, itong waiter na ito, lagi niya akong pinagtatanggol kanina. Sige, simula sa araw na ito, ikaw na ang branch manager ng shop na ito. Salamat po, President Huo. Salamat po, Madam. Tara na. Mahal. Husband, ngayong napaalis na natin si Zuge Guchuan, napakagandang araw nito.
Hindi ba't dapat nating ipagdiwang ito? Hindi ka ba busog? Anong hindi busog? Talagang hindi pa ako nakakakain. Itong si Zuge Guchuan, nakakairita talaga. Kakakain ko pa lang sana, noong nagsimula siyang magwala. Kung ganoon, isasama kita. Hello Meow Meow, anong problema? Yunshi, matagal-tagal na tayong hindi nagkikita. Pumunta ka mamaya sa coffee shop at kaming magkaibigan ay magkukuwentuhan hanggat gusto natin. Sige, pupunta na ako agad. Hindi mo ba? Ako sasamahan kumain? Ay, ano ba? Sige na nga. Best friend ko si Meow Meow. Ngayon na lang uli kami magkikita. Hindi ba nating dalawa araw-araw na may pagkakataong kumain? Sige. Ihahatid kita roon, at pagkatapos ay susunduin kita pa uwi. Napakabait talaga ng asawa ko. Tara. Habi, nandito na ako. Papasok na ako sa loob. Sunduin mo ako mamayang gabi. Sige. Aalis na ako. Si Luo Yunshi na yan na nanggugulo. Dahil sa kaniya ay nagkaganito ako? Dahil sa kaniya ay na-blacklist ako? At nawalan pa ako ng karapatan sa mana? Tama ka, kasalanan ito ng walang hiyang si Luo Yunshi, kung hindi dahil sa kaniya. Bakit ako mawawalan ng trabaho? Bakit tayong dalawa ay kailangang matulog sa ilalim ng tulay? At para lang makakain, nagnanakaw na lang tayo ng mga tirang pagkain. Tingnan lang niya, patitikimin ko siya ng leksyon. Sige na, pupunta muna ako ng banyo. Bakit wala pa ba si Meow Meow dito? May nangyari kayang masama sa kaniya? Hello, Meow Meow? Ano na ba ang nangyari sa'yo? Bakit hindi ka sumasagot sa mga message ko? Yunshi, pasensya ka na ha? May nadaanan kasi akong matandang lola na nadapa at kasalukuyan ko siyang hinahatid pa uwi. Ayos lang ba kung sa ibang araw na lang tayo magkita? Ah, sige. Pumunta ka na sa kaniya. Mas importante na maihatid mo ang matanda pa uwi. Sige, bye-bye. Luo Yunshi, sa wakas ay nahulog ka rin sa mga kamay ko. Nagagawa mo pang sakta ng asawa ko? Talagang wala kang takot. Mga bata, parusahan niyo siya ng husto at palayasin sa Jiangcheng. Opo. Hinding-hindi ko na gustong makita ang mukha niya rito sa Jiangcheng. Bitawan niyo ako. Yunshi, maayos ka lang ba? Dadaling kita agad sa doktor.
Yunshi, huwag kang matakot, tatawag lang ako ng doktor. Yunshi, kilala mo ba kung sino ako? Ayaw kong samantalahin ang pagkakataon. Beicheng? Ikaw nga si Beicheng. Hindi ko akalaing dahil sa sobrang pagkalito ay nakasama ko siyang matulog. Dahil hindi na naman natin mababago ang nangyari, kung gayon ay may sasabihin akong magandang balita sa iyo. Inilipat ko na ang isang kumpanya sa ilalim ng pangalan mo. Maaari mo itong tignan. Huminto ka. Luo Xiaoyu. Bakit ba ayaw mo akong tantanan? Ipunin mo na ang mga gamit mo at lumayas ka na sa kumpanyang ito. Sabi ni Papa, sa akin na ang kumpanyang ito ngayon. Ano? Ang ibig sabihin ni Papa, akin na ang kumpanya ngayon. Pinaghirapan ko ang kumpanyang ito ng mag-isa. Hindi ito pag-aari ng Luo family. Kaya bakit si Papa ang magpapasya? Bakit ka mo? Dahil anak ka ng Luo family. Sabi ni Papa, kahit ayaw mo pang aminin, anak ka pa rin niya. Kaya ang kumpanya mo ay kumpanya rin ng Luo family. Anong kalokohan ito? Isa lang itong dahilan para agawin ang kumpanya ko. Anak pa nga. Noong naghanap siya ng ibang babae at nanganak ng masamang batang tulad mo, bakit hindi niya naalalang anak din niya ako? Luo Yunshi, pinapayuhan kitang sumunod na lang ng maayos, kundi isasama ko si Papa para singilin ka. Walang hiya ka talaga. Pareho kayong mag-ina na mahilig mang-agaw ng hindi sa inyo. Inagaw niyo na si Papa. Sinira ang pamilya ko. Ngayon pati kumpanya ko ay gusto niyo ring kunin. Pero sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi mangyayari iyon. Wala kayong kwenta ng nanay mo. Huwag niyo kaming isisisi dyan. Ang mga mahihinang babae lang ang nagwawala sa harap ng ibang babae. Marami ka pang dahilan sa pang-aagaw mo. Pagod ka na ba? Luo Xiaoyu, makinig ka. Pwede ka namang magkaroon ng maayos na karera at makahanap ng mabuting boyfriend. Pero pinili mong mang-agaw ng iba. Napakadesperada mo. Marami ka pang dahilan sa pagiging kabit. Tanggapin mo na lang kapag nasasaktan ka. Sa mga taong nakikinabang lang, huwag na kayong magpanggap na biktima. Anong paki mo? Luo Yunshi, dahil sa biglaang pagpapakasal mo, galit na si Papa, kaya ibigay mo na ang kumpanya ng maayos? Huwag mo nang hintayin na magalit si Papa bago ka pa sumuko. Ano naman kung magalit siya? Ang makuha ang kumpanya ko. Hinding-hindi mangyayari iyan. Walang hiya ka. Tingin kayo doon. Ate, kahit hindi mo sinusunod si Papa, hindi mo dapat ako tinutulak. Mukhang iyan ang CEO ng Quican Company. Anong nangyayari? Sa gitna ng sikat ng araw, bakit siya nananakit ng tao? Hindi ko siya tinulak. Kung hindi mo tinulak, sino pa ang gagawa noon? Ate, alam ko na, hindi mo ako gusto, pero hindi mo pa rin ako dapat tinutulak. Luo Xiaoyu, bakit ka ba nagpapanggap na biktima? Ikaw naman talaga ang kusang natumba. Huwag mong baliktarin ang sitwasyon. Ate, naniniwala ako na hindi mo iyon sinadya. Luo Xiaoyu, tumahimik ka. Kusa kang natumba, huwag mong baluktutin ang katotohanan. Ate? Grabe, nanakit na nga, ang sama pa ng ugali. Magkapatid ba sila? Anong klaseng ate siya? Inaapi ang sariling kapatid. Ate, naniniwala akong hindi mo sinasadya. Luo Xiaoyu, manahimik ka. Hindi siya kumikilos bilang ate. Nagtulak na nga, nagmamaldita pa sa kapatid. Beicheng. Huwag kang matakot, narito na ako. Sinabi mo kanina na tinulak ka ng asawa ko, di ba? Opo, ginamit niya ang lakas niya sa kamay ko, pagkatapos ay tinulak niya ako sa sahig. Sinungaling. Wala namang marka ng kalmot sa kamay mo. Paanong mangyayaring? Hinawakan kita ng mahigpit? Sa damit mo ako hinawakan. Nagkamali lang ako ng alaala. Gawa sa seda ang damit mo. Hindi iyon basta mahahawakan. Paanong hindi ka makakaalis? Basta tinulak mo ako. Kukuha lang ako ng video kanina. At sakto itong nakuhanan. Totoong kusa lang siyang natumba. Gawa sa seda ang suot mong damit at madulas itong hawakan. Kaya paanong hindi ka makakaalis sa pagkakahawak ko? Kahit na ano pang sabihin mo, tinulak mo ako. Kumukuha ako ng video kanina pa. At saktong nakuhaan ko ang nangyari.
Totoong kusa lang siyang natumba. Ngayong alam na natin ang totoo, napatunayan na palabas mo lang ang lahat, hindi ka tinulak ng asawa ko. Dahil sa pakikipagtalo niya sa akin, kaya ako natumba. Tumahimik ka. Ngayon din, ilagay si Luo Xiaoyu sa blacklist. Huwag na siyang hayaang tumapak sa loob ng gusaling ito kahit kailan. Sige, wag na. Walang may gusto rito. Papa, ang masamang babaeng si Luo Yunshi, hindi siya nakikinig sa inyo, at ang lalaki niya ay inilagay pa ako sa blacklist para hindi na ako makapasok sa kumpanya. Ano? Ang anak na iyan na walang galang. Pumunta ka muna sa tindahan ng mga damit at bumili ng anumang gusto mo. Magpakalma ka muna. Gagawa ng paraan si Papa tungkol dito. Sige po, salamat po, Papa. Luo Xiaoyu, sa susunod na subukan mo uli akong galitin, ay talagang hinding-hindi ko ito palalampasin ng ganoon lang. Yunshi, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ay oo nga pala. Bakit ka nandito? May nangyari bang masama? Bakit ka na parito? May nangyari bang masama? Birthday ng nanay ko bukas at gusto niyang isama kita bilang manugang niya para makilala ka. Birthday ni nanay? Naku, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil unang beses kaming magkikita, kailangan kong magbigay ng regalo. Hindi naman mahilig sa mga mamahaling gamit si nanay. Importante ay galing sa puso ang ibibigay mo. Hindi pwede iyan. Kailangang paghandaan ito ng maayos. Oo nga pala, mayroon ba siyang paboritong brand ng gamit? Ang mahal naman ng brand na ito. Pero dahil ito ang unang regalo ko para sa biyanan ko, kakayanin ko itong bilhin kahit masakit sa bulsa. Wala naman akong gagawin ngayong hapon, kaya bibili na ako. Regalo ito para sa birthday ni nanay. Bakit ikaw ang gagastos? Itong Supreme Black Gold Card, kunin mo ito. Saka nga pala, bumili ka na rin ng sarili mong mga bag at damit. Ituring mo na itong regalo ko sa kasal natin. Naku, hindi pwede. Gusto kong ako ang magregalo kay nanay. Bakit pera mo ang gagamitin ko? Bilang mag-asawa, magkasama tayong magbibigay ng regalo kay nanay. Kaya nararapat lang na ako ang magbayad. Kahit may punto si Beicheng sa sinabi niya, pero dahil unang pagkikita namin ito, bibili pa rin ako ng regalo gamit ang sarili kong pera. Halika na, ihahatid na kita pabalik. Halika, ihahatid na kita. Hello? President, may problema po. Tungkol po ito sa sinabi nyo na proyektong nagkakahalaga ng $100 bilyong, may nagkaproblema po rito at kailangan nyo po itong puntahan ng personal. Pupunta ako pagkahatid ko sa asawa ko. Kung napaka-importante ng proyektong iyan, puntahan mo na iyan. Ano pa ba ang mas importante kaysa sa asawa ko? Ayos lang talaga. Kung dadaan ka rito, mas malapit ito. Pero kung ihahatid mo pa ako, mapapayo pa ang ikot mo. Ito ay... May mga bus naman sa labas. Mabilis naman ang biyahe sa bus. Sige, mag-iingat ka. Kapag natapos ko na ang kailangan gawin, pupuntahan kita agad para samahan kang pumili ng regalo. Sige, bababa na ako. Salamat po sa pagbisita, balik po kayo. Hello, hubby. Nandito na ako. Ang bilis mo naman. O sige, pumili ka ng mabuti riyan. Huwag mong kalimutang bilhan din ang sarili mo. Sabi ko naman sa'yo, mabilis talagang bumiyahe ang bus. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maayos ang pipiliin ko. Mag-focus ka lang muna sa trabaho mo. Bye-bye. Hoy, bawal hawakan. Nandito ako para bumili ng damit. Kung hindi ko hahawakan, paano ko malalaman kung maganda ang tela nito? Nagbus ka lang naman papunta rito. Hindi mo naman kayang bumili? Kanino ko ito ibebenta kapag dinumihan mo? Sinong nagsabing hindi ko kayang bumili? Sinong nagsabing hindi ko kayang bumili? Sa suot mong yan, mukhang nahihirapan ka sa buhay. Lalo na't nalaman kong nagbus ka lang papunta rito, imposibleng makabili ka niyan. Paano mo nalamang hindi ko kaya? Basta dito sa shop namin, bawal po hawakan ang mga gamit. Uy, ang damit na yan, mayroon bang size para sa akin? Miss Luo, narito na naman kayo. Itong hawak ko po ang pinakaangkop na size para sa inyo. Ang damit na ito ay gawa sa dekalidad na knitting na tela, napakalambot at komportable nito. Maaari niyo po itong isukat. Sandali lang. Hindi ba bawal itong hawakan? Bakit siya? Pwede? Siya po ay ang mayamang anak ng pamilya Luo family. Kahit anong damit ay kaya niyang bilhin. Ikaw na nagbas lang. Ano bang ipinaghihiyaw mo dyan? Bakit siya nauwi sa pagbabus na lang? Hindi ba si Huo Beicheng ay ang asawa niya? Sinasabi ko na nga ba,
Ang pagpapakasal ni Young Master Pamilyang Huo ay isang napakalaking bagay. Bakit walang kahit anong balitang lumabas? Dahil diyan, panahon na para maghiganti ako sa mga ginawa niya noon. Nauwi ka na lang pala sa pagbabas. Bakit pumupunta ka pa sa luxury store na to? Kung ikaw nakakapunta rito, bakit ako hindi pwede? Ikaw na isang taong nagbubuslang at mahirap, at ako na isang mayamang heredera, ay magkalayo na ang mundo. Ang mga lugar na napupuntahan ko, ay hindi mo syempre mapupuntahan. Miss Luo, gusto niyo po bang samahan ko kayo para tingnan ang mga bagong labas sa shop? Huwag na po tayong magsayang ng oras sa kaniya. Baka malas lang ang madala niyan. Sige, tara na. Tingnan natin ang mga bagong model. Ang bag na ito. Hoy, ang mga bag namin kapag nadumihan ng pawis, hindi na namin maibebenta iyan. Sa laki ng magiging lugi. Kaya mo ba iyong bayaran? Bakit siya? Bakit pwede niyang hawakan? Sa pagkakataong ito, hindi ba kayo nag-aalala sa lugi? Kakabi ko lang. Si Miss Luo ay may mataas na antas. At ano naman ang antas mo? Nagbubus ka lang pagpunta rito, kaya huwag mong itulad ang sarili mo sa kaniya. Bakit ka ba nakikipagkumpetensya sa kaniya? Sabi ko na sa inyo, hindi ako sumakay ng bus papunta rito. Ibinaba ako rito ng asawa ko gamit ang kaniyang Bentley, pero dahil may kailangan siyang puntahan, tsaka lang ako nagbus. Hindi ako yung tipo ng tao na bus lang ang kayang sakyan. Ang isang dukhang tulad mo, maging pasasalamat na lang kung makasakay ka ng bisikleta at nangangarap ka pa ng Bentley? Huwag ka nang mangarap ng gising. Kapag nadumihan ang mga bag namin, hindi mo iyan kayang bayaran. Ibigay mo iyan sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Ang bag na ito, hindi ko ito bibitawan ngayong araw. Dahil bibilhin ko ito. Nagkakahalaga ito ng 50 milyong dolyar. Ang pinakamahal sa shop na ito, kaya mo bang bayaran? Akin na. Tama siya, Luo Yunshi. Itong 50 milyong dolyar ay napakalaking halaga para sa iyo. Mabuti pang ibalik mo na lang ang bag na iyan sa lalagyan. Kapag nadumihan iyan, ay mahihirapan ang kawawang staff na magpaliwanag sa management. Sinasabi ko sa iyo, kapag ang bag na ito ay nadumihan mo, hindi mo iyan mababayaran kailanman. Siguradong idedemanda ka ng tindahan namin hanggang sa maubos ang pera mo. Ang bag na ito, desidido na akong bilhin. Ay, Luo Yunshi, bakit ang lampa mo naman? Nasira mo pa talaga ang bag. Tama. Naglakas loob ka pang sirain ang aming pinakamahal na gamit. Magbayad ka na agad. Uy, bakit ka umaatras? Gusto mo bang tumakas dahil hindi mo kayang magbayad? Gusto mo pang tumakas? Kung hindi mo babayaran ang 50 milyong dolyar na ito, hinding-hindi ka makakalabas sa pintong ito. Ano ang nangyayari rito? Bakit ang ingay nyo? Nagsisigawan kayo rito. Ikaw, ito ang aming nagkakahalagang 50 milyong dolyar na pinakainiingatang gamit. Sino ang nakasira nito? Manager, siya po ang sumira ng aming pinakainiingatang gamit. Dahil sinira mo ang aming pinakainiingatang gamit, nararapat lamang na bayaran mo ito ng eksaktong 50 milyong dolyar. Wala dapat kulang kahit 1 sentimo. Kahit 1 sentimo ay hindi pwedeng bawasan. Halika, Luo Yunshi. Kung hindi mo ito kayang bayaran, maaari kang lumuhod sa harap ng manager at yumuko, at baka sakaling bigyan ka pa niya ng kaunting oras. Oo nga, hindi lang dapat lumuhod. Dapat ay humalik ka pa sa lupa ng 3 beses. 50 milyong dolyar lang, at gusto niyo na akong paluhurin? Masyado na kayong mapang-api. 50 milyong dolyar lang pala? E di ilabas mo ang 50 milyong dolyar. Kung wala kang mailalabas, bakit ka nagyayabang diyan? Tama, kung 50 milyong dolyar lang pala, bakit hindi mo ilabas ngayon? Itong binibini, kung hindi mo kayang magbayad ng 50 milyong dolyar, makakatanggap ka ng demanda mula sa aming abogado. Kaya kong bayaran ang pera, pero ayaw ko nang maging biktima ng kasalanan ng iba. Ito ay ang Supreme Black Gold Card. Ang pinakaimportante at pinakamayamang tao lang ang pwedeng magkaroon nito. Bakit nasa kamay mo iyan? Bakit iyan nasa kamay mo? Luo Yunshi, paanong nagkaroon siya ng Black Gold Supreme Card? Huo Beicheng, hindi ba't iniwan na siya? Ibig sabihin ba nito ay ninakaw niya lang ito? Siyempre ako iyon. Luo Yunshi, naaalala ko noong bata ka pa, mahilig ka ng manguha ng gamit na hindi sa iyo? Ang card na ito, hindi kaya ninakaw mo lang ito? Tama. Nag-commute lang siya at mukhang mahirap. Paanong mangyayari na magkakaroon siya ng Supreme Black Gold Card? Ang babaeng ito, siguradong noong naglilinis siya sa opisina ng pinakamayamang negosyante,
ay palihim niyang kinuha ang Supreme Black Gold Card na ito. Hindi ko iyon ninakaw. Huwag kang basta-basta mag-akusa. Bakit ka ba nagagalit? May tinatago ka ba? Boss, may itinatago po siya. Bilisan natin at kunin ang magnanakaw na ito na sumira sa mga gamit natin. Dalhin natin siya sa may-ari. Para malaman ng kriminal na ito, na ang pagnanakaw ng Supreme Black Gold Card ay may katumbas na malaking parusa. Uulitin ko sa inyo. Ang card na ito ay ibinigay sa akin ng asawa ko. Hindi ko ito ninakaw. Ibinigay po ito ng asawa ko. Hindi ko ito ninakaw. Huwag mong sabihing, ang asawa mo ay ang pinakamayamang tao sa mundo? Napakakatawa naman yan. Ikaw na nagbubus lang, makakapag-asawa ng isang bilyonaryo? Nananaginip ka ng gising. Hump. Luo Yunsi, bakit hindi ka nalang lumuhod at yumuko sa aming tatlo tapos ay tumahol na parang aso? Baka sakaling itago namin ang sikretong ito para sa iyo. Luo Xiaoyu, huwag kang masyadong mayabang. Nabaliw ka na ba? Nagawa mo akong saktan. Ang lakas ng loob mo, nagawa mo pang manakit. Panoorin mo kung paano kita parurusahan. Guwardiya, pariyahin ang babaeng ito at pigilan siya. Sinong may lakas ng loob na itulak ang asawa ko? Gusto niyo na bang matapos ang lahat? Ang lakas ng loob mong itulak ang asawa ko? Naghahanap ka ba ng gulo? Bei Cheng, bakit ka narito? Yunsi, sorry po. Nahuli ako ng dating. Bakit narito si Huo Beicheng? Hindi ba sila ni Luo Yunshi ay nagkukunwari lang? Kaya pala si Luo Yunshi ay sumasakay lang ng bus paalis. Bahala na, magtatago muna ako. Ikaw ba ang asawa ng magnanakaw na ito? Kaya pala mag-asawa kayo. Pareho kayong mahilig manakit. Tingnan mo, tatawag ako ng security para kayong dalawang walang hiya ay mapalayas dito. Ang Supreme Black Gold Card na ito ay talaga namang sa akin. Kung kanino ko man ito ibigay, kailangan ko ba bang i-report sa'yo? Ito ay isang Supreme Black Gold Card. Tanging ang pinakamayamang tao lang sa Jiang City ang pwedeng magkaroon nito. Paanong napunta iyan sa kamay mo? Ang card mong iyan, sigurado akong ninakaw o kaya ay peke. Ang paggawa ng pekeng Supreme Black Gold Card ay kasing tindi rin ng parusa sa pagnanakaw ng card na iyan. Humanda ang dalawang walang hiyang ito sa galit ng pinakamayamang tao. Ang Supreme Black Gold Card ay para nga sa pinakamayaman sa Jiang City. Pero posible rin kaya na? Ako ang pinakamayamang tao sa Jiang City. Ako ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Tunay nga na bagay silang dalawa. Ang isa nagkukunwaring asawa ng bilyonaryo. Ang isa naman ay nagkukunwaring bilyonaryo ng Jiangcheng. Parehong sira ang ulo. Puro ilusyon. Sa loob ng 3 minuto, bilhin agad ang tindahang ito at ilipat ito sa pangalan ng asawa ko. Huwag ka nang magpanggap. Ang tindahang ito ay isang luxury shop. Hindi basta-basta kung sinong ang kayang bumili nito. Bakit ka nagmamadali? Kung mabibili man ito, malalaman natin mamaya. Ano? Nabenta na ang tindahan namin? Sisisantihin na rin kami? Ito ay, President Huo, patawad at hindi kita nakilala. Nagkasala ako sa inyo. Nakikiusap ako na kayo ay maging maunawain. Pagbigyan niyo na po ako. Huwag niyo po akong sisantihin, President Huo. Ang katulad ko ay nakikinig lang sa asawa ko. Kung papatawarin ka ba o hindi, nakasalalay iyon sa desisyon niya. Ang isang mapagmataas na tulad mo ay hindi nararapat sa kapatawaran ko. Isang mapagmataas na tulad mo, sa tingin mo ba ay deserve mong makuha ang tawad ko? Ito po kasi. Bakit hindi nyo pa sila ilabas? Hahayaan nyo ba silang sumira sa araw ng asawa ko? Sana po ay mapatawad niyo kami, President Huo. Luo Xiaoyu. Saan ka sa tingin mo pupunta? Huwag kang magpanggap. Huwag mong isipin na dahil kumuha ka kay Huo Beicheng para makipag-acting sa'yo, ay magiging isa ka nang ang asawa ng presidente. Sandali, kailangan ko lang itama ang mga sinabi mo. Hindi kami nag-a-acting, tunay kaming mag-asawa. Imposible. Luo Yunshi, paanong naging asawa ka ng pinakamayamang tao? Hindi ako naniniwala. Kahit ano pa ang paniwalaan mo, mula ngayon, ayoko nang makita pa ang mukha mo. Hindi nyo ba narinig ang utos ng asawa ko? I-blacklist na agad si Luo Xiaoyu. Masusunod po. Huwag niyo akong hawakan, bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Sige na, ngayong ang mga nakakainis na tao ay wala na, magpatuloy na tayo sa pagpili ng regalo para kay Mama.
Ang buong store na ito ay binili ko na bilang regalo para sa'yo. Piliin mo na ang lahat ng gusto mo. O sige, ngayong ang lahat ng mga nakakainis na tao ay wala na, ituloy na natin ang pagpili ng regalo para kay mama. Ang tindahang ito ay binili ko na para ibigay sa'yo. Kahit ano ang magustuhan mo, pumili ka lang. Sige ba? Ma, Hi, nandito na pala si Yunshi. maligayang kaarawan po, mama. Ang bagay na ito ay regalong pinili namin ni Bei Cheng para sa inyo. Hoy, hipag, ang manugang mo ay parang masyadong tamad. Ang isang manugang kapag bibisita sa biyanan, bakit hindi marunong pumunta rito ng mas maaga para tumulong sa pagluluto? Tita niya, dito sa bahay, para asikasuhin si Yunshi, sinadya naming kumuha ng 8 chef para tumulong, hindi na kailangang tumulong pa ni Yunshi. Ang mga kamay ng ating si Yunshi ay napakamahalaga. Hindi siya dapat gumagawa ng mabibigat na trabaho. Saka, hindi naman siguro ako, si Pamilyang Huo ay walang pambayad sa mga chef. Aba, tingnan mo nga naman, masayang araw ito, bakit pa natin ito pinag-uusapan? Siya nga pala, Bei Cheng, nabalitaan ni tita, na sa bodega mo ng alak ay marami kang nakatagong magagandang alak. Dahil narito si tita, hindi ba't dapat kang maglabas ng ilang bote para matikman ni tita? Sige po, kukuha po ako ng kaunti. Sister-in-law, kasal na itong si Bei Cheng, bakit hindi pa rin siya bumabalik dito para tumira kasama mo? Bakit naman siya kailangang bumalik? Ang bahay ni Bei Cheng ay mas malapit sa kumpanya para sa pagpasok at pag-uwi nila ay mas convenient din. Pero dapat kahit si Yunshi lang ay pabalikin mo rito? Itong mga manugang na babae? Dapat silang magsilbi sa biyenan? Kung nakatira siya sa labas, paano kanya pagsisilbihan? Auntie, para sa pamilyang gaya natin, marami tayong pera para kumuha ng mga katulong. Bakit kailangan pa si Yunshi ang pabalik-balikin dito, ha? Naku, iyang damit mo, luxury brand ba iyan? Ang mga babae, dapat marunong magtipid sa bahay. Bakit siya bumibili ng ganyang kamahal na damit? Tingnan mo, iyang mga damit sa online na nagkakahalaga ng $9 at $9 ay sapat na para suotin mo. Itong manugang, dapat marunong mag-ipon para sa pamilya ng asawa, hindi yung basta-basta na lang bumibili ng mga luxury brand. Tama na, Auntie. Para sa mga batang babae, ang bumili ng magagandang damit ay ayos lang naman. Saka, bakit mo naman pasusuotin si Yunshi ng damit na nagkakahalaga lang ng $9 at $9 Ganoon na nga, pero bilang isang manugang, dapat ay alam mo ang limitasyon mo, di ba? Saka, pagdating sa trabaho, nandyan na si Bei Cheng. Sabi ko sa iyo, ang babae, hindi dapat laging nagpapakitang gilas sa labas. Anong klaseng itsura yan? Tita, ang mga babae ay maaari ring maging matagumpay sa kanilang karera. At higit pa riyan, ang pamilyang ito ay para sa aming dalawa. Hindi naman pwedeng ibigay ang lahat ng bigat kay Bei Cheng nang mag-isa lang siya. Ano bang pinagsasabi mo? Ang mga babae, dapat sa bahay lang, naglulaba, nagluluto, at nanganganak. Yun lang, bakit pa pinag-uusapan ang karera? Panglalaki lang yan? Tita, sa sinabi niyo pong iyan, nasa 21 siglo na tayo, maging lalaki o babae man, parehong pwedeng lumabat para magtrabaho at magtagumpay. Walang sinumang pinanganak na para lang manatili sa bahay, naglulaba, nagluluto at nanganganak. Anong? Tama na, tita. Ang babae, maaari ring magkaroon ng sariling karera, tsaka pinakasalan namin si Yunshi bilang isang manugang, hindi para maging katulong, bakit kailangan niyang maglaba at magluto pa? Bienan, tinutulungan lang kita na turuan ng iyong manugang. Hay naku, tama na yan, tama na. Auntie, tayong mga magulang ng ilang dekada na, ngayon tungkol sa mga bata, wag na nating pakialaman masyado. Sa tingin ko sa kusinero natin, halos tapos na siyang magluto, mauna na tayong kumain, wag na nating hintayin ang batang iyon na si Bei Cheng. Hump? Nabalitaan ko na kayong mga kabataan ay mahilig kumain ng crayfish, kaya sinabihan ko ang kusinero na maghanda nito. Dapat ay malapit na itong matapos, magiging handa na siguro iyon. Dahil malapit na pala iyon, hayaan mong si Yunshi ang kumuha noon. Naku po, Auntie, marami naman tayong katulong sa bahay, bakit kailangang si Yunshi pa ang kumuha? Hayaan na lang natin ang mga katulong ang gumawa niyan. Paano namang mangyayari iyon? Itong si Yunshi, siya ay asawa ng anak mo. Kahit na hindi pa, siya nakatira rito, kailangan pa rin niyang maging pamilyar sa bahay na ito. Dapat siyang tumira kasama niyo, at dapat ay pinagsisilbihan ang biyenan niya ng 3 beses sa isang araw, dahil kung hindi, paano kanya mapagsisilbihan bilang biyenan? Naku, ang mga kabataan ay busy sa kanilang mga trabaho,
Hindi kailangang araw-araw ay magmadali silang bumalik para magsilbi. Basta makauwi sila kahit isang beses sa isang linggo para makasalo akong kumain, ay masayang-masaya na po ako. Bakit mo naman naisip ang ganyang bagay? Ang Yunshi at Bai Cheng na ito ay hindi naman talaga bagay sa isa't isa. Dahil nagpakasal si Yunshi sa pamilyang ito, bakit niya nagagawa na maupo lang at walang gawin? May problema po ba roon? Masyado ka kasing mapagtiwala. Ang mga babaeng tulad ni Yunshi na galing sa mahirap na pamilya, hinabol lang niya ang pera ni Bai Cheng kaya siya nagpakasal sa kanya, at dahil pera lang ang habol niya, dapat lang na pagtrabahuhin siya ng maigi, hindi pwedeng libre lang siyang makikinabang sa pera niya. Tita, hindi ko po habol ang pera ni Bai Cheng. Noong magpakasal kami, maging ang tunay niyang pagkatao, ay hindi ko po alam. Narinig mo ba yon? Giffen, itong si Yunshi ay walang ganoong intensyon. Sa susunod, huwag mo na sana ulit sasabihin ang mga bagay na iyan. Sus, hindi pa naman huli ang lahat ngayong alam na niya. Hindi ba't patuloy pa rin siyang umaasa kay Bai Cheng at kinukuha ang pera niya? Tita, totoong hindi ko po ninanakaw ang pera ni Bai Cheng. Ang pagmamahalan namin ni Bai Cheng ay hindi kailanman masusukat ng pera o kahit anong material na bagay. Puro ka mabulaklak na salita, kahit sino kaya yang sabihin. Sino ba ang nakakaalam kung gaano kalaki ang nakuha mo kay Bai Cheng noong una? At ang sinasabi mong perang pinaghirapan mo, hindi ba't galing din yon mismo kay Bai Cheng? Sige na, itigil nyo na ang pagtatalo. Nasa harap kayo ng pagkain, bakit iyan ang pinag-uusapan nyo? Kumain na tayong lahat, at baka lumamig pa ang pagkain. Yunshi, halika rito at tikman mo ang niluto ng ating chef na crayfish. Gustong-gusto mo ba ang lasa? Kung nagustuhan mo ang pagkain na ito, ay sasabihan ko siya na palagi itong ihanda para sa iyo. Mama, may rayuma po ako. Hindi po ako pwedeng kumain ng crayfish. Ay, ganoon ba? Kung ganoon, iba na lang ang kainin natin. Huwag na nating kainin ito. Hindi na natin kakainin. Rayuma lang naman? Bakit hindi ka pwedeng kumain? At isa pa, sa halip na ikaw ang manilbihan bilang manugang, hinayaan mo pa ang biyanan mo na himayin ka ng crayfish? Ngayong tapos na niyang mahimay, may gana ka pang mag-inarte at huwag kumain, napakawalan mo talagang galang? Aba, tita, anong klaseng pananalita iyan? Kusa at bukal sa loob ko na himayin ito para kay Yunshi. At saka, hindi naman alam ni Yunshi kanin na hinihimay ko pala ito para sa kanya. Kahit hindi niya alam, manugang pa rin siya. Bakit siya tatanggi sa mabuting kalooban ng kanyang biyanan? Luo Yunshi, makiramdam ka naman. Kainin mo na itong mga crayfish na ito agad. Huwag mong hintayin na sabihin ko ito ng pangatlong beses. Tita, may rayuma talaga ako. Hindi po ako pwedeng kumain. Ako. Luo Yunshi, bilang isang manugang, paano mo nakuha ang sumuway sa nakatatanda? Talagang wala kang pinag-aralan? Bakas talagang nanggaling ka sa isang mahirap na pamilya? Tama na, tita. Paano mo nagagawang magsalita ng ganyan tungkol kay Yunshi? Sinasabi ko sa inyo, ang babaeng ang yaman ay mababa sa 10 milyong dolyar ay hindi dapat mapangasawa. Tingnan mo ang ugali niya. Sinong manugang sa mundong ito ang umaasal ng ganyan kawalang hiya? Huwag Giffen, matagal na kitang pinagtitimpiian. Hindi. Sister-in-law, ano ba itong ginagawa mo? Alam mo ba kung gaano katagal at ano ang naging paghahanda ko para sa pakikipaghapunan kay Yunshi, kung gaano kalaki ang nilaan ko rito? Dahil lang sa pagiging madaldal mo, sinira mo ang dapat ay magandang hapunan. Sister-in-law, bakit ba ang init ng ulo mo? Ginagawa ko lang naman ito para sa ikabubuti ng pamilya niyo, di ba? Ang manugang kasi, kapag hindi maturuan ng mabuti, ay aabusuhin ka na sa susunod. Ang mga nangyayari sa pamilya namin ay wala ng puwang para sa pakikialam mo. At saka, mula nang mapabilang si Yunshi sa amin, siya na ang pinakaingatang kayamanan naming mga pamilyang huwo. Itinuturing namin siyang parang hiyas na inaalagaan ng lubos, kaya wala kang karapatan na manghimasok dito. Anong ibig mong sabihin, wala akong karapatang makialam? Ginagawa ko ito bilang nakatatandang tita. Dahil concern ako sa pamilya nyo, pero hindi ko akalain na hindi ito tatanawing utang na loob. Malalaman nyo ring balang araw na ang babaeng gaya ni Luo Yunshi ay hindi dapat mapabilang sa pamilya. Ang mga desisyon sa buhay namin ay hindi mo na kailangang intindihin pa. Umalis ka na ngayon din. Huwag mong istorbohin ang pagkain namin ni Yunshi. Kamag-anak nyo pa rin ako. Nagawa nyo pa akong palayasin. Wala kaming kamag-anak na may ganyang kabastos na ugali. Ang bawat pamilya naman ay nagsisimula sa wala. Nagtutulungan gamit ang sariling pagsisikap para makabangon ng unti-unti, kaya ano ang karapatan mong maliitin si Yunshi? Hay, ang mga babaeng katulad niya, sa halip na magsilbing manugang,
ay parang pumasok sa pamilya para maging isang prinsesa. Mabuting tao si Yunshi. Siya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Nang mapunta siya sa amin, nandito siya para maging prinsesa, hindi para maging katulong gaya ng inaasahan mo. Pagsisisihan niyo rin ito? Kung pagsisihan man namin o hindi, ay wala ka ng pakialam doon. Simula ngayong araw, hindi na tinatanggap ng pamilya namin ang mga kamag-anak na katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin nito ay puputulin na namin ang ugnayan sa iyo. Umalis ka na. Sige, aalis na ako. Tandaan nyo, pagsisisihan nyo ito. Yunshi, patawad po. Pinahirapan namin kayo ni Mama. Ayos lang po iyon. Nagpapasalamat pa nga po ako sa inyo ni Mama. Sa totoo lang, bago pa man pumunta rito, medyo nag-aalala po ako sa bagay na ito, na dahil ang ating mga katayuan sa buhay ay hindi magkapantay. Natatakot po akong pagpunta rito sa inyo, ay hindi niyo ako magustuhan. Yunshi, ang isang mabait na batang gaya mo ay sobrang gustong-gusto ni Mama. Mula ngayon, huwag mo nang sasabihin ang ganyang mga kalokohan. Ang tungkol sa bagay na yan, matagal ko na pong naisip yan. Gumawa ako ng isang kontrata kung saan ang kalahati ng aking ari-arian ay ibibigay ko sa inyo nang sa gayon ay maging magkapantay na ang ating katayuan. Ito naman ang titulo ng bahay sa tabing dagat. Hindi alam ni Mama kung anong disenyo ng bahay ang gusto mo. Tingin ko naman ay maganda ito, kaya kinuha ko na muna ang isang ito para sa iyo. Mamaya, papupuntahin ko si Bei Cheng para samahan kang pumili ng iba pang mga bahay na gusto mo. Siya nga pala, kailangan pa nating bumili ng ilang helicopter para kayong mga kabataan ay maging madali ang pagbiyahe. Masyado. Masyado na pong magastos ito. Kunin mo na ito. Pagpunta mo sa aming tahanan, ituturing ka naming isang prinsesa. Gusto kitang alagaan ng husto. Maliit na bagay lang ito. Sa susunod ay bibigyan pa kita ng mas maraming mga regalo. Salamat po, Mama. Iyong tungkol sa amin ni Bei Cheng, may lalakarin lang po kami, kaya mauuna na po kami. Sige, pero dapat tandaan mo ang selebrasyon ng kaarawan ko mamayang hapon, wag na wag kang mahuhuli. Opo, Mama. Sige, maaari na kayong umalis. Bei Cheng, sobra naman atang mapagbigay si Mama. Natatakot ako na kapag nanatili pa ako doon, ay baka patuloy pa rin siyang magbigay. Ano ang ikinakatakot mo? Ikaw ang asawa ko, ang lahat ng ito ay nararapat para sa iyo. Ay, tama na muna iyan. Hindi ba mamayang hapon na ang kaarawan ni Mama? Magmadali na tayo sa paghahanda. Sige, tara na! Itong agarwood na bracelet ay inihanda kong regalo para kay Mama. Mamaya, pagpasok natin, sabihin mo na regalo nating dalawang mag-asawa. Wow, ang bango nito. Magkano ang bracelet na ito? $200,000. 200,000 dolyar? Ano bang klase ng bracelet ito? Bakit ang mahal? Maliit na halaga lang iyan. Tara na, pumasok na tayo. Balita ko, may itinatagong asawa si President Huo. Hindi ko lang alam kung makikita natin siya ngayon. Hindi rin alam kung saang mayamang pamilya siya galing. Ang swerte naman niya. At nagpakasal siya kay President Huo. Napaka-perfecto nila para sa isa't isa. Bagay na bagay talaga. Mama, maligayang kaarawan po. Yunshi, sa wakas ay dumating ka na rin. Inaantay talaga kita. Yunshi, kami muna ni Mama ay makikipag-usap lang sa mga bisita. Sige, pumunta na kayo. Hihintayin ko kayo rito. Luo Xiaoyu? Hindi ba't naban ka na? Bakit nandito ka pa? Ipinadala ako ni Papa bilang kinatawan para dumalo sa birthday party ni Madam Huo. Ngayon, bakit sa tingin mo ako nandito? Hi. Ate, magkapamilya naman tayo. Huwag ka namang masyadong masungit. Pasikreto ka pang kumikilos. Tingnan ko nga kung anong regalo ang dala mo. Wala kang pakialam. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Kung ayaw mong ipakita, di huwag. Wala ka rin namang taste. Paniguradong basura lang ang maibibigay mo. Isang agarwood bracelet ang regalo ko. Maituturing na ba itong mamahalin? Agarwood bracelet? Bakit mo naman ireregalo ang ganyang bagay? Hindi ba't galing lang yan sa tabi-tabi? Ikaw, talaga bang ibibigay mo ang basurang ito kay Madam Huo? Hindi ko alam kung sino ang totoong ignorante sa atin.
Ang agarwood bracelet na ito ay galing sa kalikasan at nagkakahalaga ng $200,000. Nagkakahalaga ng $200,000 na natural na bracelet? Lalo ko tuloy gustong makita yan. Regalo ko ito para kay mama. Kapag nasira mo ito, anong ipambabayad mo? Ano kung masira itong basurang galing sa kalsada? Ay bawal ng tignan? Sino namang maniniwalang totoo yan? Ito ay regalo ko para kay mama, kaya wala kang pakialam. Ayaw na kitang patulan, tumabi ka nga. Hoy, sandali lang. Hindi pa nga ipapakita. Pero tingnan mo, hindi ba't nasa mga kamay ko na ito ngayon? Titingnan ko nga. Kita mo, sabi ko na sa'yo peke ito eh. Kung isinuot ito, hindi natin alam kung paano ito makakasama sa katawan. Regalo ko iyan para kay mama. Anong pakialam mo? Bakit naman wala akong pakialam? Ang ibinibigay mong regalo, kung magkaroon man ito ng anumang problema, ang madadamay ay ang ating buong Luo family. Hindi mo murahin ang ibinigay ko. Nagkakahalaga iyan ng $200,000 na dekalidad na pulseras. Ibilis mo at ibalik mo na iyan sa akin. Naku, hindi ko nahawakang mabuti at aksidenteng nahulog, hindi naman siguro magagalit sa akin si ate. Sabagay, dahil mumurahin lang naman iyon, ayos lang kahit masira. $200,000? Wala na. Madam Huo. Ako po si Luo Xiaoyu, ang nakababatang kapatid ni Luo Yunxi. Narito po ako bilang kinatawan ng Luo family para dumalo sa inyong kaarawan. Sana ay maging kasing lawak ng dagat ang inyong swerte at magkaroon kayo ng mahabang buhay. Kapatid ka pala ni Yunxi. Ikaw si Luo Xiaoyu, salamat dahil nanggaling ka pa sa malayo para lang batiin ako. Maya-maya, samahan mo si Yunxi at maupo kayo rito sa tabi ko. Sobrang bait nyo naman po, tita. Siya nga pala, ito ay espesyal na pinili ko na Chanel bag para sa inyo. Bagay na bagay ito sa isang matunong at eleganteng babaeng katulad nyo. Maraming salamat sa iyo. Pamilya na tayo, sapat nang nandito ka. Hindi mo na kailangan pang magdala ng regalo. Masyadong malaki ang nagastos mo rito. Ito ay munting handog mula sa aming Luo family. At dahil kaarawan nyo, dapat lang po nabigyan kayo ng regalo. Nararapat lamang ito. Siguradong wala namang tao ang pupunta rito ng walang dala, di ba? Anong nangyari kay Yunxi? Tingnan mo na lang. Bakit siya nandito? Hindi lang siya pumunta rito. Sinira pa niya ang pulseras na ireregalo sana natin kay mama. Ano? Talagang naghahanap siya ng gulo. Sandali lang. Beicheng, ang bag na ibinigay niya kay mama ay parang peke. Puntahan natin at tingnan. Ma, tamang-tama ang dating mo, Yunxi. Tingnan mo ito. Regalo ito ni Xiaoyu sa akin. Nagustuhan mo ba? Kung gusto mo, ibibigay ito sa iyo ni Mama. Ang disenyo na ito, gusto ko po sana, pero peke ang bag na ito. Peke. Anong sabi mo? Huwag kang magsinungaling sa harap ko. Paano naman ako magbibigay ng peke? Teka. Sige, tingnan mo ito ng mabuti. Ito ba ay totoo o peke? Hindi ito posible. Siguradong binabaliktad mo lang ako. Tama na. Malinaw na ang ebidensya. Paano mo masasabing ang aming Yunxi ay pinararatangan ka lang? Ang taong nagbibigay ng peke ay walang puwang dito sa selebrasyon ng aking kaarawan. Kayong mga narito, ilabas niyo siya. Isang simpleng party lang ito. Hindi ko ito kailangan. Sandali. Sinira mo ang aking pulseras na oud at ayaw mong magbayad bago ka tumakas ng ganyan? Ang pulseras na nagkakahalaga lamang ng $200,000. Babayaran ko na lang sa'yo. Hindi lang iyon $200,000, kundi $200,000 kada gramo. Sa kabuuan ay $13 milyong. Ano? Kayong mga tauhan, palayasin niyo siya. Walang kumpanya ang dapat tumanggap sa kanya. Bukod doon, hahayaan lang siyang mamalimos sa kalye hanggang sa mabayaran niya ang lahat ng utang na ito. Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. Pakawalan niyo ako. Pakawalan.